Good morning, good afternoon, good evening. This is because the 9 a.m. the 10 a.m. masses on Saturdays are what we call as Pilgrim's Mass. Ito po ang misa for all our devotees from all over the country and even from all over the world. Kaya po at this time, I would like to recognize ang mga deboto po from other countries. Let me recognize po yung Hijos del Nazareno International sa UAE po, United Arab Emirates Chapter, sa St. Anthony of Padua Church, Ras Al Khaimah. Mga kapatid po, kadeboto natin dyan. And also from Hijos del Nazareno International, USA, Westport Connection, dyan po sa Our Lady of Assumption Church. Sa mga kababayan po natin from abroad, mainit na pagbati po mula po dito sa Quiapo Church, as well as our devotees coming from different parts of the Philippines. I know there are devotees here coming from Quezon. Nag-travel pa all the way from Quezon Province para makarating po dito. And some came all the way from Pampanga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Today's gospel gives us a lot of enlightenment about what we are facing today. What we are facing today. Ang problema po natin ngayon is not just about the crisis of stewardship. Hindi lang ito tungkol sa usapin, sa yaman, kaban ng bayan. This is not just about the crisis of management of resources ng bansa. Halimbawa na lamang yung milyon at bilyon na pera na kung saan-saan lang napunta, na ang naapektuhang higit lahat ay ang mas nakararami nating kababayan. But this is also a crisis of faith. This is very much a crisis of faith, pananampalataya. Why do I say that? Because if you look at the people involved, they are all Christians. Sadly, most of them, Catholics. Paano mo masisikmura kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay Katoliko, na ang kaban ng bayan ay pinagkatiwala sa iyo ay kung saan-saan mo lang gagamitin at hindi mo ibibigay kung saan ito nakalaan. Paano mo masisikmura ng isang mananampalataya at deboto kay Kristo na lustayin, dayain ang mga dokumento at ang mga usapin at usapan? How can you ever do that if you believe devoutly and you are serious about your faith in the one true God? How can you ever do that? That's why I call this as a crisis of faith. Meron tayong problema sa pananampalataya po natin. Look at the gospel. The gospel speaks of the parable of the sower. Yung maghasik. Ano sinabi doon? One day yung maghahasik, inihasik niya yung mga butil, mga binhi, para ito ay maging halaman. At kung papansin niyo po, ito ay napunta sa 4 kinds of soil. Isa dun sa daan, as we all know, ang daan, matigas yan. Doon sa batuhan, as we all know, bato yan, walang masyadong moisture. Isa napunta dun sa dawagan, thorns, na alam mo, delikado rin yan. At of course, to the good soil. And what does that tell us? That the Lord includes all. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Lahat tayo binibiyayaan ng Diyos. Lahat tayo ay pinili ng Diyos. Lahat tayo ay sinusugo ng Diyos. May tungkulin, may obligasyon, may misyon na gagawin. Kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa.
Walang pinipili ang Diyos. That is the first thing that we see from the parable of the sower. Hindi namili yung maghahasik kung saan niya dadalhin yung salita niya. The Word of God, symbolized by the seeds. Hindi. Kahit saan. Tells us that God's calling is universal. Lahat po tayo tinatawag. Lahat tayo may misyon. Lahat po tayo dapat manangan sa katotohanan. Dapat tayo lahat mapagkakatiwalaan. We might be focusing too much of these people. We might be accusing them too much. Baka po nalilimutan po nating tumingin sa salamin. Baka naman po tayo rin nandadaya. Tayo din ang loloko. Tayo rin ay nagnanakaw. Yun nga lang, on a smaller scale. Mas mababa yung halagang involved. But the same thing, it is the same thing. It's about panloloko. It's about pagnanakaw. It's about pandaraya. So, ibig sabihin po, kung nananawagan tayong magbago kayo, isauli nyo yung mga ginawa ninyo, mga kinuha ninyo, baka naman minsan, sabihin din natin sa sarili natin, magpakatotoo tayo, isauli din natin yung kinuha natin, sa wallet ng mga magulang natin, yung kinuha natin dun sa, di ba? Sa opisina, sa mga shopping mall, sa mga grocery. Baka naman tayo rin po. Okay? So that's one invitation for all of us. Since God's call is universal, God's call to be His stewards is universal, so is His call for us to be true, to be honest with our own dealings as well. Amen? Pero may dalawang bagay daw, sinasabi sa Ebanghelyo, dalawang bagay, nagiging daan para tayo ay makalimot sa Diyos. For us to neglect our obligation to God. Two things that pull us away from our commitment to the Lord. Ano yung dalawang yon? Listen to this. Hirap at sarap. Pakiulit po. Yan dalawang bagay pong iyan, pwedeng mapabuti tayo dyan, but if you look at the gospel, pwede tayong mapasama. Hirap at sarap. Ano ibig sabihin sa hirap? Look at the second kind of soil. Yung mga binhi na punta sa batuhan. Ano sabi ang Panginoon sa Ebanghelyo? Tuwang-tuwa ka, ang sabi, tinanggap po yung salita ng Diyos, yung kanyang paanyaya, parang yung batuhan. Pero, ano sabi dito? Nung uminit na, dahil walang tubig, ang batuhan, mamamatay ka. Ano sinisimbolize nung init? Yun daw yung hirap. Di ba totoo naman po iyon? Na talaga namang pag tayo ay maayos ang buhay, maayos din tayo sa Panginoon, pero naghirap tayo, nasubok talaga. Nasubok talaga yung katapatan natin nung kinapos tayo. Nung tayo ay nagkaroon ng krisis. Nung nagkasakit tayo. Nung nawalan tayo ng trabaho. Nung naubos yung ating savings. Nung wala na tayong mabunot. Wala na tayong pambili ng gamot. Hindi po ba ito yung mahihirap na sitwasyon? Na kung ang pinaniniwalaan mo lang ay ang katagang, ang taong gipit sa patalim kumakapit, kung yun lang pinapaniwalaan mo, sigurado mapapahama ka. Ang hirap, pag tayo masyadong hirap, dito nasusubok tayo. And many people fail kapag dumadaan sa paghihirap. Doon kasi nasusubok kung gaano ka talaga nagmamahal sa Diyos. Maliban sa hirap, ano yung sinabi ko kanina? Sarap. Ito naman po ang kabilang banda. The other side of the coin. Kapag sobra naman ang sarap natin, nakakalimutan din natin ng Diyos. Kapag nawala na yung problema, nagkatrabaho, nagkapera, gumanda na ang kalusugan, nalilimutan na ang Diyos. Minsan, sa sobrang sarap ng ating kalagayan sa buhay, we keep on craving.
Pangarap mo, maka-1 milyon lang. Nung naka-1 milyon ka, gusto mo 2 milyon. Nung nakadalawa ka, gusto mo 500 million. Nung naka-500 million ka, gusto mo 1 billion na. Sarap na sarap ka na. Greed. Ganid. Yun yung sarap eh. Walang satisfaction. Walang fulfillment. You keep on craving, longing, hungering, thirsting. Parang wala nang katapusan. Bakit? Dahil nilamon ka na ng sarap. Yan po madalas ang nangyayari sa nakikita natin ngayon. Oh? Yung sarap, nagiging daan din o tukso para makalimot tayo sa ating pananagutan sa Diyos. Hirap at sarap. Mag-ingat po tayo. Ano yung dalawang mungkahi ng Ebanghelyo? Kung may hirap at sarap na nagiging banta sa ating ugnayan sa Diyos, sa ating pagiging tapat at mabuting tao, may dalawa namang iminumungkahi ang Ebanghelyo. The last part of the parable of the sower. Ano yon? Generosity and perseverance. Generosity and perseverance. Ang kapistahan po natin ngayon ay ang unang martir ng Korea. Si Saint Kim, Taigon, at si Saint Paul at ang kanyang mga companions. Sila po ang mga unang naging Katoliko sa Korea in the 1800s. Dahil walang Katoliko nun, walang Kristiyano sa Korea nun. Nung na-introduce na ang Catholic Christianity sa Korea, ito po yung 2 sa 100 na nag-alay ng kanilang sarili. At that time, mahirap maging Kristiyano sa Korea dahil pinapatay. Pero ano sabi ni Kim, ni Saint Taigon, Kim? Ano ang sabi niya? At sabi ni Paul Chang Hasang, sabi nila, ako'y Kristiyano, kung mamamatay man ako, mamamatay akong Kristiyano. They were so generous of their lives. Kahit inalok na sila nung judge, you can readily denounce your Catholic Christian faith and you will live. Ano sabi nila? No. If I am to die, I will die as a Christian. That is generosity. Yung bang ikaw igipit na, pero nagiging tapat ka pa, that is generosity. Kapag ikaw ay naging bukas sa kilos ng Diyos, that is generosity. Same as perseverance. Kapag tayo ay nagigipit, kapag tayo ay kinakapos, kapit ka lang. Sabi nga nila, ka-faith ka lang. Kapit ka lang sa pananampalataya. Maging tapat ka lang sa Diyos. And before you know it, nandyan na ang solusyon. Nandyan na ang sagot. But the Lord is just watching us and looking at us as we persevere, pagkapit, pagtatyaga, pagiging matibay, matapang, sa ating pagiging mabuti at tapat sa ating mga ugnayan. 2 bagay ang paaaring sumira sa atin. Hirap at sarap. Pero pwede nating tugunan ito ng generosity and perseverance as shown by the first saints of Korea na ipinagdiriwang natin ngayon. Let us pray for that. Let us pray that we may be generous. Let us pray in this day to become persevering, matyaga. Hindi papatinag, magiging matapang, magiging matibay, kahit naghihirap, kahit nasasarapan, mananatiling bukas puso at nagtatiyaga para lang alang-alang sa ating Panginoong Jesus Nazareno.